Hello guys, good morning. Welcome to another day of my journey on becoming a full-time trader. So, today is Friday. Ay nagigising ko lang. Naka-sunglasses agad ako. Ayan. So, ngayon, um, magliligpit muna ako ng aking mga nilabang kahapon. Okay? And then, magsasampay ako ng damit na inilabas. So, another day again. Papalapit tayo ng papalapit sa ayun guys, nalaglag yung phone ko. So, liligpit ako ng mga damit ko na nilabhan kahapon, tsaka magsasampay bago tayo magpapainit ng sasakyan. Last day na ngayon ng mga estudyante, so maaga tayo matatapos ngayon kasi Friday. So ayun guys, mahangin sa labas, malikabok. So ipinasok ko na lang yung pang baby. Kasi pang baby to eh. Baka, malikabok. Ano natin yung bata. Pero yung yung kumot niya. Nandun. Nilagay ko sa sinampay ko sa labas.
So, spread ko lang parang ganito para matuyo. So, ayun guys, punta na tayo ng ng sasakyan kasi magpapainit tayo ng sasakyan. Wala tayong oras pa magtingin ng aking sasakyan na lang. So, we will see sa trade natin kahapon. So, ayun guys, pinark ko na yung sasakyan dun sa sa malapit sa pinto para pagka lumabas na yung mga bata, easy na lang. So, good morning again. It's another day. Nakapagsimula ka na ba sa gusto mong gawin? Alam mo, walang mangyayari sa atin pagka lagi lang tayo nag-iisip ng mga bagay na gusto nating gawin. So, mas maganda na sa umaga pa lang alam mo na kung ano yung gagawin mo. And I'll tell you what, ito yung pagdo-document ko ng journey ko sa Forex is nakakatulong sa akin everyday na alam mo yun, makaiwas sa mga stress, lalo na pagka hindi maganda yung araw mo. So now, ang gagawin natin guys, we will check it sa trade ko. Okay, kahapon actually na overtrade ako kahapon, and we go down to 140 tawag nito 4 na lang. So I mean 133 na lang pala. So ayan guys, etong mga ganitong pangyayari, I'm always experiencing the loss pagka once na overtrade and hindi siya consistent sa strategy. So now, meron tayong mga trade na alam mo yun, dapat hindi tayo nag-entry. So may mga araw talaga na hindi tayo mag-entry. If you feel like having doubt sa entry mo, wag ka nang mag-entry. So ngayon, ang gagawin ko, papakita ko sa inyo yung aking entry tsaka yung loss ngayong araw. Mayroon siyang profit, meron siyang loss, pero mas mataas yung loss. So papakita ko sa inyo yung loss ko tsaka SL ko ngayon araw, kasi madaling araw siya na tawag dito na hit. Okay, so tara. So ayun guys, kita nyo naman, negative 6 agad tayo, and yung ating balance na lang is 133. Okay, so as I've said, na overtrade tayo. Yung history is ngayon na to ay yung kahapon pa pala, 22 na nga ba to? Ito 20 lahat sila. So kahapon pa to, madaling araw lang na and may floating ako guys sa buy limit yung BTC. Okay, we will check now sa BTC. Ayan, yung aking setup na buy limit dito na trigger siya. Okay, so for me, I will just delete this order limit. Ayan. And then we will see, kasi for me babalikan niya tong area na to, or else ayan, kasi bumalik na siya dito, same as the pattern here. Yun na, consolidate and then goes down. Yun na, hindi na binalikan lahat. But in this area, nakikita nyo naman na mayroon na siyang break of structure dito sa part na to. So possible na tumaas na siya
Okay? Or kunin niya yung taas dito sa part na to. Tingnan nyo guys. Kinuha niya lang yung part na yan. Okay? From here. Ayan. Dito. So, liquidity na tinatawag. So, ngayon, pupunta tayo sa day to put this tawag dito. Ayan. Value area natin. Ay, sorry. Nasa baba kayo. Value area. Now, pupunta tayo sa 4 hours. And, nakita nyo naman nakabullish yung ano. So, it possible na kunin niya na itong taas na to. Yan. Okay. So, tingnan natin sa week kasi sa ang week, may impact yan guys. Ang week. So, nakikita nyo dito. Okay. Sa week niya, ito, inakyat na niya. So, there's a probability na umakyat na ito hanggang doon. Kasi yung sell niya dito sa previous week niya, konti lang, kinuha yan, hindi umakyat ulit. So, mag-entry tayo ng buy dito guys. As you can see. Okay, mag-entry tayo ng buy sa 15 minutes. Okay. So, gagamitan muna pala natin ng Fibonacci. Okay. So, ayan. Magbabayaw limit ako dito ng 2. Okay. Buy limit sa 32. Okay. Yung SL natin is nasa baba lang itong 10. Okay. 10. Ay, hindi. 5 na lang guys. 5. Every talaga 5 yung nilalagay ko sa trade. 5. And our TP is here. Sa 618. Ayan. So, set. Place na siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, mag-entry tayo ng buy limit on this side. Kita nyo? So, 50%. Okay? And then, ang SL niya, dito lang sa baba. Sa may buy, sa may baba nito. Okay? Kasi if ever ma-SL siya, matitake to, okay? It goes up. So, our TP 618. Ayan. 618. And then, place. Okay. So, we are going to entry on this side. Ang SL natin here. Okay. Sa baba ng 50%. So, nagbay ako. Nakikita nyo naman nagbay ako. So, kunin ko to. Setup ko lang yan. Nandito yung SL nya. And then, after that, lalabas to. So, iba ang gawin natin. Nasa baba lang siya ng So, nasa 5 lang siya. And then, ang ating TP is nasa taas. Okay? Ng value area. So, ayun guys. Pupunta naman tayo sa gold. Okay. So, you can see nasa baba na siya ng ating retracement. Friday ngayon. Kita nyo naman. Tingnan natin sa day. Okay. Nasa sell siya. Okay. So, we will check sa hour 4. Ayan. Hour 4. Nakita nyo naman na may resistance dito may support dito. Yan yung support na sinatawag. So, ang pattern niya kasi guys is head and shoulders. Kita nyo naman. Head and shoulders yung pattern niya. So, there's a probability na pupunta siya sa baba. Okay? Or, up. Yun yung mga possibilities. Okay? So, we will check sa 1 minute.
Day muna pala tayo guys. So nakikita nyo, ito yung kinuha ko na day, yung green. Nasa baba na siya masyado. Ayan, lumabas na siya eh. So ngayon gagawin natin, mag-anticipate tayo ng sell. Okay, so mag-sell limit tayo 618. Kita nyo naman, ang SL natin is at taas lang itong 78.5, and then ang TP natin is itong excuse me, maligabok guys. Dito tayo sa 23. Okay, so sell again, sell limit dito sa 50%. SL natin is above this area, so breakout, and then ang TP natin is here, 23.6 place. Okay, and now I will go, nag-resist pa siya guys, but I think in 1 hour we can wait for the retracement, or we will put entry na kasi nag-breakout na siya. Okay, so we put entry, sell, and then ito yung ating ayan, nakikita nyo naman, 2 beses na siya breakout. So 1:1 lang guys. Dito tayo sa 0.06. ayan, ay minamadali ko lang to guys. So you will see sa entry natin ngayong araw, meron tayong sell na 2 dito sa gold, and then meron tayong entry. Okay, ayan, so meron tayong naka buy sa BTC. Ayan, isa. So sobrang hangin. So ayan guys, nakikita nyo naman, na break niya na itong price na to. So it's possible na pwede siyang mag retrace. Okay, pagkatapos pagka-retrace niya, bababa ulit siya, or it will just take this week and then go up. So yun guys, hintay lang tayo ng result till mamaya again. Wala pa yung aking mga estudyante. So guys, kakauwi ko lang, nag-ayos ako ng upuan sa labas. Kasing na yung matanda, sabi niya daw ginagawa ko. Sabi ko, inaayos ko yung mga upuan sa kalamesa kasi nakabilad na lang. And now, inutusan niya ako puno guys ng karo. Lalagay ko sa rep dito sa labas. So we'll see after this kung makakapag-plot tayo or mas-check natin yung trade natin sa trading view. Nakakahingal. So ayun guys, ito yung lagayan ng mga pagkain. Nakikita nyo may pang shurba, pero yung iba hindi na tawag dito, kinukuha. Ayan, so ayusin lang natin, lagay natin ito sa taas. Ayan, para hindi siya masira ba itong kasi sayang. Ayan, tapos na guys. Tapos magbabasura tayo nito sa ating basurahan. So ayun nga guys, balik na tayo ulit sa bahay. Hiningal na ako. So ayun guys, nasa kwarto na ako. We have 5 minutes left kasi pupunta kami ng opisina nitong bagong katulong kasi magpapavisa.
So, now we will check lang sa ating tawag dito, trade kahapon kung anong nangyari. And later, saka tayo magpa-plot London session na tumunog na. Yun yung ano ko guys, FBS over trade. So, open na trading view. Flip ko lang yung camera guys. So ayun guys, nandito na tayo sa ating gold, BTC pala. So as you can see, running pa rin yung ating entry. Okay, negative, sorry guys, negative 400 plus. And na-trigger niya na yung ating, dalawa yung ano natin dito, yung trade. So na-trigger niya na yung ating 2 entry kahapon. And we are running a negative 493. So we might okay, wait on this trade sa trading view, and we will visit the gold. Okay, so we consistently doing this trade again. So we will see sa ating gold, kasi ang alam ko nag-entry tayo dito sa gold, no? Ang tagal mabasa ng paper trading. So now, as you can see, binabalikan niya na yung ating value area from here to here. So sa gold, we can say that the price will likely go here 50 and 61. So punta tayo ng 4 hours. Okay. So, ayan. Kung nakikita nyo yan. So, kumuha lang siya ng 50. I don't know kung paano tayo na-stop out dito. No? Or na-take profit ba yung ating entry dito? As you can see. Bumaba sa 50%. We can see, okay guys. As you can see, na-take profit yung ating gold. Count history. Yes. Okay. Ito yung kahapon. Ito yung ngayon. Okay, so nag-entry tayo kahapon, and then na-take profit yung ating entry dito sa gold. As you can see, pumalo siya sa 50% value area. Now, we will put it a flag. Wala pa yung matanda, so that we can we will put a flag, a yellow flag on this, kasi guys, it's a take profit. We will screenshot the whole later. So now, as you can see, it's still in the down on the opening price. So for me, I would say na mag-entry tayo ng dito sa short. Okay, so but we will go to 1 hour para makita natin ng maigi kung saan tayo pwede mag-entry dito. So ayan, pababa ng pababa siya. Nasa New York session siya, ay Tokyo session ng 78.86. So we will go sa 15 minutes. Okay, 15 minutes. So you can see, pataas yung tawag dito, yung price. As you can see, this one, okay, tumaas na siya, Tokyo session. I will go for a entry on this area, as you can see, to here. Okay, or no, we don't take area na. So gagawin natin,
Tingnan natin yung Fibonacci tools. Ang gagawin natin guys, hahanap tayo ng retrace. Okay? So, pwedeng mag-retrace uli siya dito sa area na yan. Babalikan niya yan before it go down. Okay, tingnan natin sa 5 minutes. 5 minutes. Kasi marami nangyayari guys sa 5 minutes. Okay. We can entry a position here sa ating opening price, as you can see. Then we will target again the 50% of the value area. Okay, pero yung ating stop loss medyo mababa na. So ngayon we will put tawag nito, ayan, 3049.75. okay, so sell limit 42.40. Let's see the take profit and the stop loss. So as you can see, same yung price na nilagay ko tsaka yung ating sa taas. Ayan, yung ating entry is 30.42, the stop loss is up. Okay, so we will sell. Okay, so meron na tayong sell limit dito. We will wait for the retracement sa ating sell, as you can see. We put a same TP natin sa 1 hour. 15 minutes pa, 30 minutes. Magulo guys, nagmamadali kasi ako. So ang BTC pala to. Mama, we go na guys, later again. So ayan guys, dito namin sa mall. Ayan, Sharjah. So follow lang tayo sa kanila. So guys, ang labo ng aking camera. Pababa na ako sa mall. Iniwan ko yung matanda dito sa office sa Tadbir kasi hindi pa tapos. Magsusundo na ako. So let's go! Hi guys, I'm back! Kain muna tayo guys. Iftar. Simula kanina, busy tayo. So tingin ako kanina ng trade ko. Guys, yung aking trade namumula yung aking trade, and I'm negative 3 lang ngayong araw. Ayan, negative 3. So our balance is bumaba pa rin. Our balance is 135. Nakikita nyo? 135. So we have a 3 trades sa BTC. Okay, and yeah, we will check. I think we will close the buy. Okay, so just wait guys, mamaya yung sa trading view. So I'll see you again later. Hey guys, so may oras tayo. May oras tayo para basa pa yung buhok ko guys kasi kaliligo ko lang. So may oras tayo mag-check ng ating it's around 8 PM na ng gabi. So
So we will check our trades sa trading view. Sa ano guys, sa ating MT5, we just only have balance 136. So bumaba tayo ng sobra. And I know why. Kasi guys, I don't follow my strategy. Okay, nagko-close and nag-entry agad ako. But on the trading view, same pa rin. Hindi ko siya ginagalaw. Okay, so I'm looking for a ano daw. Sorry guys, I'm tired. So I'm looking for a broker that can connect sa trading view, so that we will just do trading on the tab, and so that we have this kumbaga meron tayong magawang consistency. Kasi I think I have, pagka once talaga na lagi akong tumitingin ng chart, kumbaga parang wala akong, alam mo yung parang nag-chase ka na-chase mo yung market. So mas okay na wala kang sa phone mo, kung hindi mo pa talaga na train ng maigi yung emotion mo about sa pag-trade. So as you can see, same pa rin siya, but we cannot open the, I don't know why, bakit hindi ko ma-open yung kanyang paper trading. So you will try again na i-refresh. Okay, so by the way guys, yung ating trading view is just like MT5. Hindi siya broker. Okay, isa lang siyang platform na you can backtest or you can use while connected sa broker mo. So yung trading view same siya ng MT5. So ang MT5 kasi dapat may broker ka din. And then i-connect mo yung broker mo, pwede ka mag-open sa MT5. So ganoon din ang kanyang setup sa trading view. So ayan, kanina nasa kusina ako makain, sa inyo, biglang may pumasok, so pinatay ko na yung and then ito na naman, pumasok na ako ito, baka mamaya meron na naman tayong istorbo. So we will check sa ating kung maka-connect na siya. Okay, so let's see sa Bitcoin. Ganun pa rin siya guys, hindi lang talaga natin makonect pa sa sa tawag dito, yung paper trading is not available. Okay, so flip natin yung camera. So ayan guys, dito tayo sa Bitcoin. So as you can see, yung entry natin hanggang ngayon hindi pa siya na ASL. Okay, we don't know sa area na to, but the thing is kumbaga na-trigger na yung ating yung ating buy limit dito sa isa. Okay, so as you can see, hindi natin makita yung paper trading dito. Okay, so wala siya. I'll try to sa gold, kung ano nangyari sa gold. Okay, so I think nakatipi tayo dito. Okay, you will see kung anong entry natin dito. Okay, so yung entry natin hindi siya na trigger. Kung nakikita nyo, hindi na trigger guys. So it's okay, at least hindi tayo na tawag dito nawalan. Okay, as you can see, pag entry natin dito, kasi ito yung opening price ito yung value area, yung unang entry natin is nakuha niya. Okay, na-TP yan. So let's check sa 15 minutes.
So, ayan, kung nakikita nyo, we almost trigger the sell limit. Okay? Nandyan siya. We almost trigger. So, it's okay. At least wala tayong loss dito. Okay? Walang loss. And now, nasa New York session na siya. Market na. So, I think it's very important to, we have time to enter sa London session. So, yung London session na yung ating pwedeng ma-entryhan. Kaya tingnan nyo guys. Ito, Tokyo session to. Until here. Ito yung pre-session ng London. Itong bakante na to. Okay? Yan yung kumbaga pre-session ng London ng alas 11 hanggang alas 12. Kasi alauna, yan. Yan na yung galaw ng market. So, as in, boom, bumaba. So, di ko alam kung how many pips to. But ang ganda ng niya. Diba? Kung naka-enter tayo dito sa pinakataas, tingnan nyo naman yung ating, diba? London session. So, nasa York session na tayo. Pumalo siya sa 50%. Okay? And now, yan muna guys. So, hindi tayo makakonect sa ating sa ating tawag dito sa paper trading nila. So, check naman natin dito ngayon guys yung ating trade sa ayan. As you can see, BTC. And ito yung aking negative lang siya. So, yung entry ko yan, makita nyo pula, and then red, pula. Ayan. سلام ماما. عليكم السلام. لا 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 خليها انا اموت معش حق امبارح لما قدهم يدوشوا مرقم اخليه معش ذا لما يدوشوا مرقم رجعت لي طيب طيب ليش مسوي ماشي عند بجيب لك الباكت فحم عادي عادي بجيب بخار بكره بسوي نادي في غرفة غرفة ايه بكره اي ان شاء بكره ما الله عندي شيء So, narinig nyo guys yung aking matanda na amo. Ayan, nagbigay ng susi ng pintuan. Kasi sometimes ako lang, wala akong, pambukas ng pinto. Kailangan kong bumaba ng sakyan. So, eto na. Meron tayong TP10. Ito na, neutral. So, dito sa part na to, tingnan nyo guys. Ang pula. Ayan. Asawa ko. So, ayan. It's negative 7 lang tayo, but our balance is 131. So, in this week, we lost, I think, nasa 100 plus. Kasi, 270 plus na siya dati, di ba? So, ayun guys. Ito muna ngayong araw kasi hindi tayo makapag-connect dito. We still, kumbaga, have this entry. So, if the market or if the price goes up, we have the entry. Okay? So, ayun muna guys. We will anticipate for Friday nga pala ngayon. So, we will anticipate i-sell dito sa taas na to. Yeah. Kasi for sure, pwede yung ma-trigger yung 78. So, we will see if makakapag-entry tayo for another setup. Okay. So, it can be here 78. Kasi di na niya binalikan to eh. So, let's say we will enter sa 78. Okay. And then we will sa 61. Okay. To 50% ng Fibonacci tools. Retracement. Okay.
So, ngayon, ang gagawin natin guys, mag-i-entry tayo, naka-entry to eh. So, i-entry natin to. Ang stop, ang ano lang is doon. Kasi, tawag dito, 29.90. So, edit natin to. Entry. Wala talaga guys, hindi siya gumagalaw. Ayan. Ayun na. Ayan, 29.90. Okay. So, you will set ano sa kanya, sell limit. Ayan guys. So, kailangan pa natin i-connect. Ayun na, makukonect na natin to. So, as you can see, di na trigger, no? Nandiyan pa siya. So, we will set sell limit for this. Ang kanyang sell limit is 29. 90. 29.90. Ayan. Ang kanyang stop loss is 30.42.20. $30.42.20. Okay, ang TP niya, guys, ang TP niya is on this 299392. Okay, 2990.92. So, sell. So, ayan guys, we have 2 entry sa gold. Friday ngayon, we don't know on Saturday, Sunday. So, ito natin sa BTC. So, now as you can see, our first entry is going to stop. But, I hope we don't stop kasi nag-double bottom na siya. We go up na. Okay? Kinuha niya lang tong area na to. So, we hope that we don't stop here. If we stop here, actually, we can have this area for us to be able to go up. Kasi I am very sure na aakit siya dito sa part na to. Kita yung dalawa na yan. We will go sa day. So, para alam nyo na, makita natin ng maigi. Ayan. As you can see, nasa bullish ano na tayo. Kasi, pagka once ito guys, hindi yan nalampasan tong previous bullish candle na yan. For sure, aakit yung ano. Okay? If this candle go up, okay, it will go here. Sa area na to. Sa nilagyan natin. So, we will wait until this hit. Okay? Kung mag-stop loss ba siya or matipi siya. So, that's all we gonna do. Okay? So, negative 1,000 tayo. Yun lang yung nakalaan kasi hindi na-trigger yung gold. We still have a 41. Okay? Ano bang natipin natin? Yung gold pala. Okay? So, as you can see, 21. Yung gold yung unang entry sa Webes. So, natipi siya kanina. Madaling araw. So, yun muna guys. 131 ang balance dito. Dito naman is 41. So, ayun guys. Yung setup na yon is 2 days na. 'Di ba? So, hindi basta-basta ang tawag dito. Kailangan talaga yung patient mo dito na alam mo yun, pagka nag-entry ka na, hayaan mo na lang siya na either matipi siya or ma-stop loss. So,
only two things na pupuntahan mo. Hindi everyday makakapag-TV ka, hindi everyday na stop loss ka. That's why naghahanap ako ng broker na pwede ako makapag-open and then makonect ko sa TradingView. Okay? Kasi sa MT5 meron akong broker, but I don't have the tawag dito. I have real account, nag-trade na ako doon. Bali, nakagastos na ako doon ng mga $300. So I always stop out. And then I always sunog. So that's why nag-stop ako. And then I'm doing strategy sa TradingView. But I am thinking to jump into real account and then sa TradingView tayo magsi-set up. Kasi alam mo yung parang sa TradingView di natin basta-basta matitingnan. Sa phone naman, tatanggalin ko yung TradingView uli. Okay? Kasi wala pala akong TradingView sa phone. MT5 lang. So we will kasi pagka nasa phone ko, alam mo yun, parang pag nasa labas ka, maridistract ka. Okay? So nakaka-distract siya pagka once nagmamani ako, titingin ako ng phone or something. So bibigyan natin siya ng oras para lang mag-trade sa gabi pagkatapos ng trabaho or pag may vacant time ako sa London session. So yun lang guys. I hope you enjoyed today's video. Okay? I will always leave you to test and learn everything. Okay? Learn everything, test everything, and who never knows, no? Na sa lahat ng pagkakamali mo, doon mo pala makikita yung tama. So, kung wala kang direction ngayon, marami kang doubt, just take action. Kasi yung action na yon ang mag-a-align sa iyo or magbibigay sa iyo ng kalinawan ng pag-iisip kung saan talagang direction ang gusto mo natahakin. So, ayun lang guys. We always seek financial freedom and time freedom. So, I think this kind of career, you can have it na you don't have to worry about the basta meron kang, kumbaga, na pag-aralan mo ng maigi. Okay, meron kang enough strategy na ikaw mismo nakakreate, alam mo. But it takes time lang. Okay? Kasi yung courage, yung consistency, yung discipline, yung lahat-lahat, kasi yung personality mo, yung emotions mo, yung isip mo, yung psychological mo, may lamok, ang laki. So, ayan lang guys. Hindi ako perfecto. Itong ganitong mga senaryo na nagkakamali ako, na stop out ako, it's for me, it's a way of learning. So wag kang matakot mag-fail. Kasi 'di ba, Thomas Edison fails 1,000 times, but he's grateful of those mistakes kasi doon niya nalaman na may napatay ka ngayon. Na mayroon pa ng 10,000 na mali na hindi pwede para makakreate siya ng ilaw, 'di ba? So tayo ganun din sa lahat ng proseso. So doon tayo magkakaroon ng idea. So kung ano yung idea mo na yan, simulan mo lang, take actions. Do it whenever you don't want to do it. Kasi ako sometimes ayaw ko talaga ayaw kong gawin, tamad ako, but still binubuksan ko yung TradingView, binubuksan ko yung MT5, and nanonood ako ng mga videos. So, iniisip ko talaga lagi siya. So, ayan guys. I'll see you again to my next video. Salamat sa panonood ng journey ko. Have a good night. God bless.